Nakikinig ba kayo? Mga kabataan na nagbabalak mag-asawa. Kasi sa kanila, napatunayan na nila, may 10 taon na silang karanasan, may 10 taon na silang pag-ibig, may 10 taon na silang pagtitiis. Tama ba? May 10 taon na silang kalungkutan, may 10 taon ng kagalakan. Alam niyo, ang pag-aasawa, masaya at malungkot. Yun ang totoo. Masaya at malungkot. Ano ba mas malakas mga lalaki? Malungkot o masaya? Masaya. Doon, masaya. Dito malungkot yung narinig ko. At anyway, bahala na kayo. Pero kailangan natin ang kapangyarihan ni Jesus sa pakikipag-asawa o sa kasalan. Amen? You know? Ano pa? Christ's presence in the marriage, you know, it says that He cares about us. By following, He cares about you. You know? To both of you. Are you with me? Yan, dahil nga, di ba, yung pagkakataon ng kasalan na yon, kinulang sila. Pero dahil nagkikare ang ating Panginoong Jesus, nandun siya, pinunan niya yung kakulangan. So, at the end of the day, hindi talaga tayo, hindi kayo magiging perfecto sa isa't isa. Pero pag nandun si Jesus sa gitna ng inyong relasyon, nagiging perfect siya. Amen? Wala na si unperfect, perfect na siya. Okay, that's why you can sing, "You are beautiful." Perfect. Obladi, oblada. Susunod, Christ's presence in the marriage. You know, Christ wants our marriage to reveal His glory. You know, yun yung pakikipag-asawa. In John 2:11, this beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee and manifested forth His glory, and His disciples believed on Him. So dapat sa pagsasama nyo, nare-reveal yung kalwalhatian ng ating Diyos. Amen? So dun sa mga may mag-asawa na, nare-reveal ba yung kalwalhatian ng Diyos sa inyong pagsasama? Amen. Tignan ko nga, parang yung iba nagdududa eh. Pero may pagkakataon pa. May pagkakataon na i-reveal natin yung glory ng Diyos. Amen? Amen. Hindi yung nagkakalansing ang plato, kaldero, upuan,